Pinagpala ka ba ng Diyos at naging pagpapala ka ba sa iba? Tara, sama-sama nating tuklasin what is all about blessing. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Mape Kasapaw ang magbabahagi ngayon dito sa 24/7 Wow. Marami sa atin pag-usapang blessings o pagpapala ay excited na makinig. Sino nga ba naman ang ayaw ng pagpapala? Lahat tayo gusto natin yon. Sabi nga po sa aklat ng ikalawang Korinto, chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Malinaw pong sinasabi dito na tayo'y pagpapalain ng Diyos sa lahat ng bagay at higit pa sa lahat ng ating pangangailangan, that we are blessed beyond measure. Alam po natin na kaya tayo nakakatanggap ng blessing ay para maging pagpapala din tayo sa iba. Yan ang layunin ng Diyos para sa atin. Para ang blessings na ating natatanggap ay mag-overflow at hindi lamang ma-stock sa atin. Sabi nga po sa ikalawang Korinto chapter 9 verse 7, Jesus loves a cheerful giver. Meron nga po akong nabasa na isang tanong. Sabi po doon, why is it important to become a blessing when you receive blessing from God? Dahil dito sa paggawa natin at pagbabahagi ay mas nakikilala ng iba kung gaano kabuti ang Panginoon. That our God is able, His provision is sufficient. Hindi niya tayo kailanman pinagkulang. Kasi bakit? Para mas sumagana tayo at maging pagpapala sa iba. Sa atin pong pagpapatuloy, meron pong 7 supernatural blessings na gustong ibigay ang Panginoon sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Tayo po ay pupunta na sa unang puntos, ang higit na pagpapala. Lubos niya tayong pagpapalain kagaya ng sinasabi sa Joel chapter 2 verse 23. Magalak kayo mga taga-Syon, matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas at gayon din sa taglamig. Tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Ang pangyayaring ito na pinuno ng sobrang pagpapala ng Diyos sa kanyang buong lapain, sa kanyang bayan, at maging tayo higit ding pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Ang ikalawa naman po ay ang masaganang buhay. Sinabi nga po sa Joel chapter 2 verse 24, mapupuno ng ani ang mga giikan, aapaw ang alak at langis sa mga pisaan. Hindi na natin kailangan mag-alala dahil ang Panginoon ang bahala sa atin. Wala na tayong worries kasi alam natin na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng masaganang buhay habang tayo ay sumusunod sa Kanya. Amen. Ang ikatlo naman po ay ang restoration. Sabi po dito sa verse 25 ng Joel chapter 2, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo ng pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito sa inyo. Pinapahayag na huwag tayong magbabago ng isip kundi patuloy na sundin ang kalooban ng Diyos, mapinsala man tayo, tutulungan niya tayo at patuloy tayong magiging pagpapala sa iba. Ang example po dito ay ang buhay ni Job. Kung paano nasa kanya na ang lahat, magagandang anak, malawak na lupain, magagandang hayop, na sa isang iglap ay biglang nawala lahat. Pero naroon ang Panginoon upang siya i-restore. Na siya ay ibinalik ang lahat ng iyon ng mas maganda pa, mas marami. Kaya huwag tayong mag-alala na dumaan man tayo sa pagsubok, maibahagi man natin ang lahat, ibabalik ito ng Panginoon sa atin ng mas marami. Amen po. Ang pang-apat naman po ay ang miracles o himala.
Sabi nga po sa Joel chapter 2 verse 26, magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Patuloy na mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa sa atin, at maging sila ay pupurihin din si Yahweh. Minsan nga po, magtataka ang mga tao, bakit bigay ka pa ng bigay, yan na lang yata ang natira sa'yo. Dahil alam natin na ang ating Panginoon ay gumagawa ng himala sa ating buhay. At nandoon lalabas ang kanyang kapangyarihan. Ang panglima naman po ay ang banal na presensya ng Diyos. Sabi po dito sa verse 27 ng Joel chapter 2, kaya nga, malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo, at akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos, hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Nalalaman natin na natagpuan at nararanasan natin ang kanyang presensya dahil sa kanyang mga pagpapala na ibinibigay sa atin. Kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, hindi niya tayo pinagkukulang, meron tayong kapayapaan, at palagi tayo ay nagagalak na ibahagi kung ano man ang meron sa atin. Ang pang-anim naman po ay ang pagpapala sa ating pamilya. Kasama po dito ang pag-iingat, proteksyon, gabay, at marami pa pong iba. Ay ipinagkakaloob sa atin ng Diyos dahil nakikita niya na tayo nagiging mabuting katiwala at sumusunod sa kanyang kalooban. Habang tayo ay lumalakad at sumusunod sa Kanya, naroon ang Kanyang pag-iingat sa ating pamilya, pagpapalang hindi makikita sa mundong ito. Sa Panginoon lang natin mararanasan. At ang kahulihan po at pampito na pagpapala ng Panginoon sa atin ay ang deliverance, ang Kanyang pagliligtas sa atin. Niligtas tayo ng Panginoon. Sinabi nga po sa awit 91 verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Lagi niya tayong sinasamahan, kahit pa sa ano pa mang gawa ng kaaway, at patuloy naman natin siyang kikilalanin, kahit tayo ay nasaan man. Dahil alam natin ang ating Diyos na ating tagapagligtas, hindi tayo iniiwanan at hindi tayo pinababayaan. Kaya maging pagpapala tayo sa iba, maging good works, gumawa tayo ng good works para ang kapangyarihan ng Panginoon ay mahayag sa iba. At bilang pagtatapos po, palagi nawa nating alalahanin na tayo'y pinagpapala ng Diyos para tayo ay maging blessing sa iba at doon nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng dako. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyong pagpapala sa amin at kami din naman nawa ay patuloy na maging pagpapala sa iba. Malaya kaming nakakatanggap at binigyan mo kami ng access sa lahat ng aming pagpapala na mayroon ka. Nagagalak ang aming puso na maibahagi ito sa iba. Salamat po sa iyong walang hanggang biyaya sa amin at naniniwala kami na lahat ng aming dalangin na iyong dinirinig. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ako po si Sister Mape Kasapaw na nagsasabi ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhati.